Good day, Jule Tinners. Ako si Papo Julius. And I'm your Mamo Tintin. And you're watching Julius and Tintin, the podcast. Napapanood po tayo ngayon sa Julius Babaw Facebook page. We thank you sa lahat na mga sumubaybay sa atin last weekend kung saan ang ating topic ay very timely. Oo. Erectile dysfunction. Timing ng Feb-ibig month. Kasi syempre Feb-ibig di ba, alam mo na, expression of yung mga love, sex. topics na hindi masyadong napag-uusapan Yeah. publicly, no? At least nakapag-share ng information Yep. si Dr. Joseph Lee, na isang neurologist, and hopefully ay nakatulong po sa inyo si Doc Joseph. Doon sa mga hindi pa nakakapanood, naka-upload pa rin yan sa Julius Babaw Facebook page. Oo, at only watch siya na, only replay, only watch. You can watch anytime. Kung kayo mga OFWs or nasa ibang bansa nakatira, no problem. Puntahan nyo lang ang Julius Babaw Facebook page at anytime. Pwede nyo mapanood. Hanapin nyo lang hashtag Dr. Joseph Lee or hashtag erectile dysfunction or hashtag Jules and Tintin the podcast. Mapapanood nyo yan anytime. Papa, may tanong Sana sa naman nabuhayan ang ating mga kalalakihan doon sa ating topic. Kaya ikaw, mamuhay ka. Dahil para sa iyo ang buwan na ito. Oo nga. Maraming may gustong malaman sa mga babae. Hanggang ngayon ba naman, Papu, 22 years married na tayo, maraming pang hindi alam tungkol sa mga kababaihan. Hindi ako sila. Yung mga kayo, viewers natin. kayo. Itatanong namin sa iyo yung famous question. Oh. Ito, baka hindi na makarelate yung mga bagong henerasyon. Pero yung mga batang 90s, ay naitanong ito kay Miss Universe 1994. So, Shmita Zen. Ang tanong sa kanya noon, na nagpanalo yata sa kanya, napakagaling sumagot What is the essence of being a woman? Uy, natatandaan ko yan, Papu. Ah. 1994. Dito ginanap yung Miss Universe. Ito yung si Charlene Gonzalez. Correct, siya yung Pambato. representative natin. So, ako yung nag-cover ng Miss Universe. Yeah. Dahil di ba sa Star News. Tapos, nag-host ng mga, ang tawag mo dito, yung mga before the pageant, may mga specials, mga Miss Universe specials and interstitials. Kaya nasubaybayan ko yan. Tama ka, maganda yung sagot niya. And to refresh our viewers, our podcasters natin dyan, Jutiners, ito po ang sagot na napakagandang sagot. Miss Universe, Sushmita Sen. Sabi niya, being a woman by itself is a gift of God, which all of us must appreciate. The origin of a child is a mother and is a woman. A woman is the one who shares love and shows a man what sharing, caring, and loving is all about. That is the essence of a woman. Naman. Parang feel ko may nakapatong na corona bigla sa akin. Pero ang galing talaga ng sagot niya from the heart. And, I agree. At that time, when I heard her answer that question that way, hindi pa ako nanay, di ba? 1994 lang. It resonated with me kasi dahil yung mama ko, di ba? Mama mo, mga mama natin. Kung wala silang mga ina natin, wala tayo, di ba? So, alam ko yung pinagdadaanan ng isang babae. Tama. Pero lalo na ngayon, Papu. Di ba? Bakit nagre-resonate lalo sa akin yan? Ngayong buwan ng kababaihan. Dahil feeling ko naging ganap akong babae. Nung inalakan mo ako. Naging ganap akong babae nung pinaramdam mo sa akin kung paano maging babaeng babae. At yun ay nung ako mismo ay nagluwal ng ating mga anak, naging isang ganap na ina. Ayan, mas maganda pakinggan. Maganda. Pero siyempre, hindi naman lahat ng mga kababaihan ay nabibiyayaan ng ganyang oportunidad na magkaroon ng anak. Pero still, di ba? They continue to be women, no? Yung essence of women nasa nila pa rin kahit na wala silang mga anak because they channel yung kanilang pagiging ina sa iba't ibang mga paraan. Ang ganda ng pagkakasabi, Papo, kasi instinctive ang pagiging nanay. Hindi mo kailangan magbuntis o magluwal para maging ina. Maraming ina, hindi lang babae ang pagiging ina. Yeah. Diba maraming lalaki, yung mga LGBTQA plus na mga ina. So tama ka dyan, Papo. Pero ayun lang, sinasabi ko lang, yes, we have different definitions and meaning of being a woman. And
Pag mga Gen Z, yan, iba ang kanilang definition. Mamaya i-share natin ang mga definition nila, no? Pero ako bilang isang 55-year-old woman and a mother, your wife, doon ako nag-a-agree kay Sushmita Sen. Ayan, dalawa na huwi rin Sushmita Sen? yan eh, di ba? Saan ba si Sushmita Sen yun? Oo, i-google natin, Papu. O hindi, kwento mo sa kanila kasi yung journey mo to becoming a mother, hindi naman madali. Oo. In fact, nung kami po ay nagpakasal, ang expectation namin noon ay may possibility na hindi na kami magkaanak. Kasi nga, very di ba yung ano mo? 33 years old na Yung kasi ako. menstruation mo noon, parang, Yeah. di ba? Una, PCOS. Paiba-iba di ba? PCOS. Oo. PCOS. Okay. Makaka-relate dyan yung mga babaeng may PCOS. So, hindi regular yung menstruation, PCOS, age. 33 years old na ako nung kinasal tayo. 35 ganon. So, hindi ko kami naka-jackpot sa honeymoon baby. Hindi ko kami nakabuo ng honeymoon. Naghintay pa ng 1 taon. 1 year in the making. Si Antonia. So, ikwento ko na ba na lahat ginawa natin? Oo. Hindi, kwento mo sa kanila yung mga Ito. techniques. Techniques. So, syempre, dahil nga 33, mahirap na magkaanak, first baby. Meron kami mga friends, sabi nila, uy, gawin mo to, gawin mo to. Eto, yung marami sa kanila nagsabi, sundin yung lunar calendar. Yan. Marami nagtatanong dyan, ano ba yung lunar calendar? Pregnancy lunar calendar. So yung una sabi ko, hirap naman ito. Nakaschedule, pipili ka ng date, ng oras. Tapos kailangan gawin yung mag-asawa ng eksaktong oras na yon, ganyan. Paano kung di totoo? Pero syempre, wala namang mawawala. So sinundan natin. So, tanong muna kita, anong naalala mo nung ginawa natin yung lunar calendar? Sige nga, anong memories mo para mabuntis ako? Gusto mo ba yung censored part? O yung... Censored part. Sa alam, naalala ko doon, madilim yun eh. Isang gabi po yun na madilim. May konting liwanag lang po ako na aninag. Enough para makita yung mukha ako. At yun na po ang aking ginawa. Yun ang contribution mo, yung dilemma. So, specific yan eh. Naalala ko yung lunar calendar. Specific. Kung gusto mo ng lalaki, Ganito. ganitong araw. Ba? Di ba? May ganyan. Correct. Oh. Tsaka dapat swak yun sa, sa menstrual cycle. So, kailangan may 10 days before or 10 days after or 14 days before, 14 days after the period. So, during that time, sa calendar, syempre hindi na tayo mamimili kahit ano na lang gender, di ba? Basta makabuo tayo ng first. So, naalala ko noon, tama ka, gabi, madilim. Pero ito yung punchline. Ano ka nun eh, reporter ka, di ba? Nasa field ka. So, every time, alam natin na cycle na, either absent ka or tatawagin kita na umuwi ka ng maaga. Kasi may sinusundan na oras. So, yung oras na yon sinunod naman natin, di ba? Pero hindi rin ako agad nabuntis eh. Di ba? 1 year pa eh. Yung nakakaganda yun, maraming beses natin ginawa yun. Kasi kung wala yun, hindi tayo gagawa. Hindi wala. Loko to. Pakakala nila. Hindi nga. Hindi naman po naging chore yung baby making sa amin. Pero habang nag-e-enjoy kami, mabuti na rin sumunod sa oras. So, sabay dasal din. Naalala mo, nagdo-novena. Oo. Ako kay St. Anthony. Ginawa na yun eh, di ba? Novena, lunar, calendar. Meron pa. Ito na. Monitoring ng follicles. Follicle monitoring ang tawag doon. So, since hirap kami makabuo dahil nga PCOS, so pupunta ako sa St. Luke's and with the guidance of our kumaring OB-GYN na si Dr. Kathy Lee. Uy, Doc. Hello. Hey, shout out. And Jonel. So, monitor pa po yung follicle. So, naaalala ko, every Thursday, basta madalas, every week, minomonitor ko meron ng enough itlog na nag-mature. Ngayon, unfortunately, hindi nagmamature yung mga eggs ko. As in talagang lahat. Totoo to, yung term na bugok. Totoo pala yun. Bugok kasi it has to reach a certain size or centimeter ng maturity. Bago pag-mature, tsaka lang magiging yung posibilidad, hindi pa sure na mabubuo, yung posibilidad na mabubuo, dun pa lang yun pag-mature yung egg. So one time, nag-follicle monitoring, naalala ko yung papo daytime, nakita ni Doc, uy, may isa kang mature na egg. Tama yung sukat, yung size niya, ganyan. Nasaan si Julius? Sabi ko, nasa labas, nagtatrabaho, nasa field. Tawagin mo. Sabi ni Doc Cathy. Tawagin ako. Oh, sabi ko, naalala mo, tinawagan kita, daytime, mag-leave ka. Sabi ko, mag-leave ka, uwi ka las. So, eto na.
Hapon yon. Hapon. Hapon. Before Hindi gabi. dinner. Hindi nga before dinner eh. Ni araw pa. May araw. Oh, Eh, okay. kailangan eh. Oh, syempre, Sorry, hindi ko na masyadong maalala yung araw na yun, ha. Your Honor, I cannot remember. I will remember that, syempre. So, syempre, ligo ka muna, Papu. Kasi pa iiligo pa. Galing ka sa Oh, labas eh. pawis, oh. Maligo ka muna. Hapon, pero bilisan natin kasi may oras. Ah, So, syempre, eto na, bilisan. Pero huwag ka mag-alala, Papo. Nagawa mo pa rin naman yung labing-labing bago yung action. Diba? Okay, magaling ka naman dun sa form. sa labing-labing. Dapat, no? O dapat, kundi, pag walang rehearsal, hindi pwede agad-agad. Kailangan may romansa. Oh, ito Oh, naman okay talaga, naman, Papa. nagawa mo naman. Hindi kailangan main event. Kailangan may primer muna. Yun, may primer. May primer naman ho. Primer. Pero imbis na 30 minutes sa primer, maximum minuto lang. Nabilis. So, yung nabuo ba? Nabuo? Ha? Yung mismo? Ito na nga. Oh. Di isang egg lang, di ba? Isang egg, Papo. Oh. Dahil nabuo. Congratulations! Eh, yun na si Antonia yun. San Konya. Yun ay panganay namin, by the way, guys. Oh. 21 years old na ng Feb 26. 21 na. Ay, Imagine, 21 years ago, when I got pregnant, thanks to you. And for making me a mother. Isiri mo, no? Dalawa na yung anak ko namin ngayon. Takot na takot ka rin eh. Na hindi ka magka-baby. Uy, takot talaga ako. Ayoko hindi mo. Pero syempre, ina-attribute din natin yan sa ating devotion, sa ating mga patron saints, di ba? Of At course, that time, St. Anthony. ating Panginoon, dahil Of kung course. hindi sa Kanya, Yeah. hindi mabubuo yan. Oh. May mga ano Thank you, Lord. meron kasi mga signs na binigay sa atin eh. Oh. We're going religious. this Later time, na yun. ha? Pero tapusin ko muna yung medical value religious. So, kaya kami nakabuo for those who are interested to know, 3 po yung ginawa namin. Ayan, sum up lang, sum up. Lunar pregnancy calendar, Hmm? follicle monitoring, medical na yon. Medical. Follicle monitoring. At yun nga pangatlo, dasal, dasal, dasal. Thank you, Lord. At pinakinggan yung aming dasal. Kay St. Anthony, at that time ako nagnovena, kaya pinangalo namin sa Antonia. Antonia, di ba? Yun, una ngayon. Yeah. Si Mamo kasi, nag-endorse. Nag-endorse, guys, Na? ng Vicky Bello. Vicky Bell, after ni Antonia. Siyempre, naging sexy Oh, ka. grabe. Talagang- Kasi parang gitaring katawan ko. Gitar na, oo. Gitar. Siyempre, pag Sexy. nakikita ko yung billboard na yan, iba dating sa akin, no? Di, ayun na. Todo bigay, ha? Todo bigay tayo dyan. Ayan, nabuo ngayon yung baby. Yes! Ayun nga si Neo. Yun ang Halika kwento. Di ba? Di ba si Neo yun? Hindi, siniyo nga yun. Oo. Pero ang na-skip mo, sabi mo religious, hindi naman religious yung part na yun. Ito, Hindi, kasama na yun. Siguro na-inspired na rin ako, no? Okay. Okay, ganito talaga, mga mister, mali-mali sa detalye. Kaya mga babae were stickler for details. So, totoo lang. Agree? Oy, wag kayo, magsalita kayo dyan. Agree. Okay. Well, tama na may billboard ako noon, Bello Billboard, kasi meron silang Meso-Lipo na Si Mark tinatawag. Dick daw pang kumuha. Meso-Lipo, ganyan talaga yung whoop. Labas pa yung Lexi Ma'am. Yeah. Kasi nga I gained 90 pounds kay Antonia sa first pregnancy. So sabi ni Vicky, ay balik natin yung dati mo alindog. Dali. Ganyan. So Meso-Lipo ang tawag doon. Smart Lipo, whatever. Basta siya. Yun ginawa. Yung kay Neo, 3 years after pa natin siya naging anak. Naghintay pa tayo ng 3 years bago ulit ako mabuntis. Hindi tayo nakabuo, Papo, FYI. Bawal pa mabuntis that time. Okay na. Gets mo na. Baka sa iba ko nagawa. No? Baka. Busan kita. Joke Halika dito. Joke. So, eto na. Uh, Ano nangyari? uh, Hinintay ko muna matapos yung contract. After noon, mga 2008, pwede na. Okay. Pwede na. Dito na ngayon tayo nahirapan. Ayun. Kasi 38 years old na ako noon. Second pregnancy. So, ito na nga ho. We were aiming for the second pregnancy. Nahirapan na naman ako. Kasi mas matanda na ako noon eh. So, bukod sa PCOS na naman, Papo, hindi talaga tayo makabuo.
So nangyari, nagnovena ako this time kay Saint Pio. Ayan. Every Tuesday Ito for spiritual 90 religious days. na to. Spiritual. Pero ganun pa rin, follicle monitoring pa rin. Same pa rin, medical pa din, Papu. So in short, nabuntis ako ng 2009 Ah. and after 9 months in 2010, January 31, 2010, via cesarean, pinanganak na si Neo. Gets na, lalala ko na. Gets ko na, naalala ko na. Oo. Yun ang masasabi natin na mga highlights ng yung pagiging isang babae Oo. na nagkaroon ka ng dalawang mga napakaganda at napakagwapong mga anak. Thank you, Napakabait Papu. din. Salamat sa'yo. Mabait sa atin ng mga Oh, napakabait talaga. Oo. So, thank you. Sana nag-enjoy kayo sa Oo. kwentong pag-iintis ko. So, ganun lang yun talaga. Pagsasama-samahin mo yung mga binanggit ni Mamo. And of course, do not forget to, syempre, give thanks to the Lord and ask for His help. Yep. Kasi kapag ginawa mo yan at naramdaman mo ang guidance ng ating Panginoon through little things, Yeah. like kami, naramdaman namin yung pagbubuntis ni Mamo kasi yung womb mo nung na-ultrasound dyan, nag-match siya doon sa sugat ni Jesus Christ doon sa sa fresco na nakita natin doon sa San Giovanni Rotondo kung saan nandoon nakalibing si Padre Pio, yung shape nung na yon, nung wound of Christ Yeah. na parang Nike logo. Yeah. So that's why we attribute it to him Yeah. through his intercession, dahil Katoliko po kami, Yeah. ay nangyari yung ating pinagdarasal na magkaroon ng baby boy. Kay Neo yan, ha? Neo. Huwag ka confuse. Oh, yeah. Dalawa lang anak natin. Yes, tama. Yeah. Yeah, thank you. It only goes to show that everything or anything is possible basta it's God's will. Yeah. Thank you. Thank you, Sana Lord. enjoy ang ating mga Oo. viewers sa mga kwentong babae at kwentong nanay ni Mamo Tintin. Oo.